Iniulat na isang source na nagpatupad umano ng curfew ang Chinese government sa ilang mga syudad sa China dahil sa banta ng kodita at sinabi na nag-deploy na rin umano ng mga sundalo at tangke ang Chinese military. Sinabi sa report na nagpakalat umano ng mahigit sa 100,000 sundalo ang Chinese military sa 10 syudad sa China at ayon sa ilang analista na dahil ito sa ginawang pagbabanta ng isang dating Chinese general na sa pilitan umanong pinatalsik ni President Xi Jinping. Nangako umano ang dating Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na hindi siya mananahimik at sinabi na babaguhin niya ang kasalukuyang pamunuan ng Chinese Communist Party. Tumanggi namang magbigay ng kumpletong detalye ang Chinese government at sinabi lamang sa kanilang pahayag na pinapalakas lang nito ang seguridad sa ilang syudad sa China dahil sa banta umano ng terorismo. Iniulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang bansang France at South Korea sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagpapalakas ng maritime defense ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Inanunsyo ng French Embassy noong nakarang araw ang posibilidad ng pagbuo ng isang defense pact na kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ni Ambassador Marie Fontanelle ng French Embassy sa Pilipinas ng isang napakahalagang aspeto ay ang posibilidad para sa pagbubukas ng isang talakayan tungkol sa Visiting Forces Agreement na sigurado umanong magpapalakas sa estratehikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang VFA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong suportahan ang Mutual Defense Treaty na kung saan obligado ang Washington na protektahan ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng anumang pag-atake sa mga naval at air assets ng bansa. Nauna nang inanunsyo ng Pilipinas at Japan ay pinaplansya na ang isang magkahalintulad na kasunduan na tinawag na Reciprocal Access Agreement na kung saan ito ay magbibigay daan para sa pagbisita ng mga naval at air assets ng Tokyo sa Pilipinas ng mas madalas. Nagpahayag din ang France ng kahandaang lumahok sa mga Joint Maritime Patrol Operation sa karagatan ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa katunayan, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang letter of intent para sa isang bilateral defense cooperation. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na alam na umano ng Coast Guard ang tunay na kahinaan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at sinabi na pwede umano itong samantalahin ng PCG. Sinabi sa report na naobserbahan umano ng Coast Guard na iniiwasan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na makalapit sa kanila ang mga barko ng US Navy na nagsasagawa ng freedom of navigation sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Coast Guard na ilang beses umanong lumalayo ang mga barko ng China sa mga lugar na kinokontrol ng Pilipinas tulad ng sa Ayungin Shoal kapag nagpapadala ng barko ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng ilang analista na posible umanong samantalahin ito ng Coast Guard at hingin ang tulong ng US Navy sa tuwing magsasagawa ang Armed Forces ng resupply mission sa Shoal. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at France na palakasin ang military cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang posibleng negosasyon upang payagan ang mga sundalo ng Paris at Manila na makapasok sa teritoryo ng bawat isa. Nagpulong ang mga kalihim ng dalawang bansa na sina French Defense Minister Sebastien Lecornu
at ng kanyang Philippine counterpart na si Gilberto Teodoro at pinirmahan nila ang isang letter of intent sa Manila para palakasin ang bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Sinabi ni Teodoro sa isang joint press conference na layo nilang gumawa ng mga konkretong hakbang sa pag-level up at gawing mas komprehensibo ang kanilang defense cooperation. Kabilang dyan ang paghingi ng authorities sa kanilang mga leader para makipagnegosasyon sa isang status ng Visiting Forces Agreement. Ang Pilipinas ay may ganitong mga kasunduan sa Estados Unidos at Australia at kamakailan lamang ay sinimula ng gobyerno ang pakikipagpulong sa Japanese government tungkol sa isang Reciprocal Access Agreement. Ang pagbisita ni Licorno ay ang unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa Indo-Pacific at pupuntahan din niya ang French Overseas Territory ng New Caledonia. Sinabi niya na balak umano ng kanilang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region. Kasalukuyang pinapalakas ng Pilipinas ang military cooperation nito sa ilang mga bansa sa hangarin na kontrahin ang pagiging asertibo ng China sa West Philippine Sea na kung saan ang dalawang bansa ay matagal nang mayroong maritime dispute.